Hi guys! Welcome back sa ating for today's video. And for today's video, gagawa naman tayo ng flower stand bouquet. At ito nga pong bouquet na to, lalagyan po natin siya ng 3 pirasong balon. Pero hindi po siya katulad nung una kong ginawa na lalagyan ng cake. Bulaklak lang po ito, tsaka lobo. Tinuna ko na nga pong itusok yung Casablanca. Kasunod po yung dark pink na baby rose. At kasunod po ng baby rose, yung bulaklak na hindi ko alam ang pangalan. Yan po yung dark pink na malapad na yan. Pakicomment na lang po yung pangalan ng bulaklak sa baba. Hindi ko po talaga kasi naalam yan. Naglagay din po ako ng purple na crease. Sunod po nung crease, nilagay ko na rin po yung mga roses natin. Yung roses po natin, dalawang klase po siya ng light pink. Yung isa po mamink-mink na parang kulay orange, tapos yung isa naman mayroong lining ng pink doon sa may pinakang gilid niya. Yung ganito pong klaseng arrangement, matagal na po ito. Kumbaga ngayon lang talaga nag-boom yung mga ganitong arrangement, yung may mga kasamang lobo na. Po yung sample na ginawa ko nung nakaraang taon. Mas matrabaho po yung ganitong arrangement kaysa po doon sa may itutusok mo lang yung bulaklak doon sa may sponge. Dito po kasi nilalagyan pa namin ng stick yan. Ayun, medyo okay pa po yung mukha ko dyan. Ngayon po mukha na akong ewan. At nilagyan ko na nga po ng plastic itong baba ng ano na naman laang. Baba yung sa sponge. At kagaya po ng dati, nilagyan ko po ng mataas na plastic para doon ko na lang ilalagay yung double tape. Bali ito nga pong Korean wrapping paper ang gagamitin kong pambalot dito sa may loob. Kapag po ganitong malaking bouquet ang ginagawa ko, hindi na po ako gumagamit ng tape. Ginagamitan ko na lang po siya ng double tape para dire-diretso po ako maglagay. Kapag tape po kasi maabala, tsaka ikot-ikutin mo pa yung bouquet. Kapag po double tape, ididikit mo na lang. Pero maski po double tape yan, napakatibay po niyan. Gumamit din po ako ng filtered frame na pambalot. Bali pinagpatong ko po yung 2 piraso kasi hindi po magkakasya yan kasi masyado malaki yung bouquet. Bali 2 filtered frame po na magkapatong at saka po Korean paper na nasa gitna. Bali pinagsabay-sabay ko na po yung 3 para hindi na ako mahirapan. Ako po kasi pag nagtatrabaho ayoko po ng mabusisi. Kung ano po yung pinakamadaling paraan, yun po, dun po ako. Kumbaga, yun po yung gagawin ko. At pinatong ko na nga po yung flower bouquet dun sa may pambalot. Yun na po yun mga paps. Bali nakadikit na siya, hindi ko na siya ite-tape. Kasunod na po yung second layer dito sa may gilid. Kasunod naman po yung katapat niya na pareho ang sukat. Binawasan ko po pala yung ano dyan, yung sobra sa sukat kasi lumampas na siya. Masyado po kasi mahaba yung sukat ng Korean paper kumpara doon sa filtered frame. Bali ito pong nilalagyan ko po ng double tape. Ipapatong ko po siya doon sa may Korean wrapping paper. Bago ko po siya pinatong, nilagyan ko muna ng Ruffles itong pinakang gitna niya. Yung Ruffles po na ginawa ko para matakpan po yung mga stem dito sa may gitna. Hindi po kasi round dito. Half lang siya kumbaga. Bali 3 piraso po yun na magkakaparehong sukat na ginawa kong Ruffles at nilagay ko sa gitna. Mapapansin niyo po yan nakadikit dyan sa may gitna. Isa po yan sa technique para magmukhang marami yung pambalot natin. At niligid ko na nga po yung panggilid. Tingnan niyo po, napakadali ko lang po siya nailagay. Kasi po double-sided tape po yung ginamit natin, pero kung tape lang po yan, baka pati po ako umikot-ikot na rin. Pero lahat naman po ng mga arranger may kanya-kanya po yung technique. Kumbaga ito pong sa akin ay sineshare ko lang po. At naidikit ko na nga po itong mga pantaas. Tapos na po ako dyan. Bali itong baba naman po ang aayusin ko. Bali kumuha lang po ako ng 1 pirasong ng filtered frame at saka po ng Korean wrapping paper. Bali dinouble tape ko lang po sila para hindi na sila makawala sa isa't isa. At ipatong ko na nga po yung flower bouquet dito sa may nilalagay ko sa may baba. Ano na naman laang ang sinasabi ko. Pero nga po, lalagyan ko na po siya ng ribbon. Bali yung ribbon po na nilagay ko dyan, light pink. Light pink po na ribbon ang kinuha ko dyan kasi yun po ang kakulay ng rose. Violet naman po ang ilalagay ko dyan. Masyado nang marami yung kulay yung violet. Pag dark pink naman po yung ilalagay kong ribbon, masyado nang matapang. Bali 2 pirasong ribbon po ulit ito na magkaparehong sukat. At pagkatapos ko pong ma-arrange yung mga bulaklak at yung mga ribbons, lalagyan po natin siya ulit ng parasa. Ito pong parasa, ito po ay paru-paro. Parasa po ang tawag nila dito. At pagkatapos ko pong nailagay yung mga paru-paro, nag-add po ako ng mga green leaves dito sa may gilid. Bali tig-isa po siya magkabilang side. At natapos ko na nga pong i-arrange yung flower bouquet natin for today's video na may kasamang lobo at paru-paro. At ito na po yung final look niya. Sana po nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan niyo po mga paps, baka po pwedeng mag-iwan kayo maski heart na sticker dyan. Maraming salamat po muli. Muli po, taus-pusong pasasalamat po talaga sa mga nanonood, nagla-like, nagko-comment na nag-share. Napaka-solid niyo po.